natutuwa po tayo. Katulad po ng pagkatuwa natin, hindi lang po si Jinggoy at si Villanueva, no? Natutuwa rin tayo kay Marcoleta. Talagang Ito ang Wow Trending. Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva tutol na tapyasan ng budget ang Office of the Vice of the President. Ayon pa nga sa report ng House of Representatives ni Stella Kimbo na 70% mahigit ang tinanggal sa budget ng OBP sa taong 2025. Pero hindi pa ito final. Ang gagawin kasi nila, gusto nilang ilipat ito sa mismong office ng DSWD. Kaya pala gustong ilipat ng mga congressman ang budget sa DSWD ng Office of the Vice President para magamit ng mga trapolitiko na ito. Ganto ang galawan ng mga basurang politiko sa Pilipinas, pupunta sa mga lugar may mga malaking tarpaulin na dala na nakabalandra ang kanilang mga mukha. Isang concerned citizen na mula Marikina pa mismo ang nag-share ng mga pictures na ito. Patunay na itong mag-asawang Kimbo sa Marikina ay basura na politiko. Trapolitiko, ika nga, kung mapapansin ninyo, pati chapel nila may nakalagay na logo na letter Q. Siguro, donation ito ni Madam Chair Your Honor Stella Kimbo, kasi kung hindi sila ang nagpagawa dyan ay hindi nila lalagyan ng logo yan. Yung barangay hall din may Q, serbisyong Q, kahit saan may Q, nakakatakyo itong mga politikong ganto. Imposibleng pera nila ang ginamit dyan. 285k monthly lang ang sahod ng mga congressman minimum, tapos gagastos ka ng malaki. Aba, lugi tayo dyan, Your Honor. Pagtitingin ka sa oras, may Kimbo na nakalagay at pati sandok may Q din. Oh my God, pang sip-sip ba to ng EATS? May Q din, Diyos mio. Galawang Kim Jong-un, yung parang kailangan ma-remind ang mga tao sa lahat ng oras na sila ang nakaupo. Supreme leaders, public service na may kasamang self-promotion sa personal gain. Halos lahat ng mga politician sa buong Pilipinas used to this practice. They really enjoy it because it praises them. In fact, trabaho nila yan ang mag-serve. Kaya nga, tinatawag na public servant. Kawawa ang mga walang alam na mga Pilipino. They believe that all the help and money come directly from the politicians' pockets when in fact is that people's money. Dapat mag-isip ang mga Pilipino na barya lang na parang sentimos ang binibigay sa kanila ng mga politiko na yan. Dapat maghanap sila ng pangmalawakang proyekto na nakalaan sa kanya-kanyang bayan sa kanilang mga kongresista. Parang useless na mga hinaing ng mga tao ukol sa paghihirap ng bansa. Hindi man sabihin pero parang lawless country na tayo. May karapatan kayong lagyan ng pangalan nyo yan kung pera nyo ang ginamit, kaso pera ng taong bayan po yan. pag-usapan natin ngayon, ito po, no, unti-unti na po nagsisilabas, tumatapang na po yung mga politiko na kumakampi po. Mga dating hindi po to identified, no, kay BP Sara, pero dahil po sa katwiran ay kinakailangan po nila, hindi po nila masikmura, no. Marami pong beses na binanata natin tong dalawang politiko na to, si Jinggoy at saka si Villanueva, no. Pero yun nga po yung maganda ron, no? Kasi hindi po hindi naman masasabing kapartido sila ni Pangulong Duterte o ni BP Sara, no? Pero hindi, ang tansya ko, hindi nila maatim, no, na maging bahagi sila ng pagbabawas. Yung kumbaga yung lalo na to si Jinggoy kasi naging vice president ang tatay nito bago maging presidente. Siguro ayaw niya na ganun, no, yung ikalawa, alam niyo naman si Joel Villanueva, kilala natin na may ref sila nung Siko, no? Isa to sa mga siniga ni ko, siga iba talaga yung nagagawa ng may control ka ng pera Ayon nga kay BP Sara, dalawa sila ni Martin na may control ng pera ng Pilipinas. Kaya tignan niyo attitude nilang dalawa, siga no? Sigang-siga sarap. Okay. So, natutuwa po tayo. Katulad po ng pagkatuwa natin, hindi lang po si Jinggoy at si Villanueva, no? Natutuwa rin tayo kay Marcoleta. Talagang, noon pa ako, nung nakilala ko po si Marcoleta sa ABS-CBN na franchise application ng ABS-CBN, talagang hindi naman ako nagkamali, no? Sabi ko nga noon, susuportahan ko talaga yan kaya lang umatras
Pag-uusapan din po natin to na kinumpirma po ng PCO na may Duran Duran concert nga po, no? Sa mga hindi po nakikilala ang Duran Duran, papakilala po natin mamaya. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya na pang hinihintay nyo, pindot na. Okay, pag-usapan po natin. No? Una muna, alam niyo nakakatuwa po si Marcoleta, pero may mas malalim po, no? Yung pagtatanggol niya sa OBP. Siya po yung nagpauso niyan, yung long honored tradition na ina-adapt ngayon nito ni Jinggoy at saka nito ni Villanueva, Joel Villanueva, no? Opo, nakabalik na po ako. Hindi lang po tayo natutuwa dahil parang bumalik na si Marcoleta. May time hinahanap natin si Marcoleta. Bakit tahimik si Marcoleta? Bakit walang sinasabi kaya si Marcoleta? Mukhang yung iglesia, parang gano'n, no? Ako po hindi po ako mahilig sa magtalakay ng mga reliyon, no? Pero sa politika po kasi, dalawang relihiyon po kasi yung very vocal sa kumbaga sa politika. Kahit hindi po nila alam, no? Ay malaki po yung epekto nila sa politika. Siyempre, yung relihiyon po ng Katoliko, yung kinabibilangan namin, at saka yung Iglesia ni Cristo, dahil solid vote yan, di ba? At talagang ano po yan, no? Proven na po yan na solid vote po talaga yan. Kaya lahat po, mula sa barangay captain, hanggang mayor, gobernador, pati po sa national level, congressman at mga senador, presidente at vice, ay talagang nanliligaw, no? Ika nga. Hindi natin alam, siyempre may pamantayan po yan. Pero sila talaga yung masasabi natin na pinaka-solid, no, pag nagsuporta. Ako, binabasa ko si Marcoleta, bakit hindi nagsasalita ng mga ilang panahon? Sabi ko, tas ngayon nagsalita, ang tansya ko dyan, kasi buhay party list yan eh. Yung buhay po yan yung ano ng iglesia, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, sa iglesia talaga yan eh. Okay. So, sana po, tama yung basa ko, no? Na may go signal tong ginagawa ni Marcoleta mula po sa INC. Kasi kung may go signal po yan sa INC, talagang solid na solid po talaga si BP Sara. Hindi ko sinasabi na inaangkin yung ano, no. Kasi alam nyo, ang mga totoo po na ano, yung mga totoo po na mga naniniwala sa metas, kahit na ano reliyon, talagang hindi papayag eh. Sa nagaganap ngayon sa Pilipinas eh. Di po ba? Okay. Opo, botohan po ng Congressman Mayor. Kaya natutuwa po ko kung tama po yung hinala ko na hindi kikilos yung mga eto si Marcoleta na walang basbas. Napakaswerte po, no? Napakaswerte po ng susuportahan nila. Okay, balik po tayo kay Jinggoy. May nakita kagad ako diyan. May nakita kagad ako dyan na huwag tayo magtiwala. Alam niyo po, hindi ko naman sinabi na kapartido natin si Jinggoy. Sinasabi ko nga, hindi sila kapartido. In fact, kasama si Jinggoy dun sa majority na sumusuporta kay BBM. No? Pero iba po kasi yung ginawa nila kay BP Sara. Beyond ng power ng Congress yung ginagawa nila. No? Yung tanong po ni Marcoleta na may kakayahan ba tayo na baliin yung tradisyon? Ha? May ano ba tayo na baliin yung long honored tradition na hindi na binubusisi yung president at vice president dahil po sa kortesiya, pagbibigay natin ng kortesiya?
Oh, yun po yun eh. May mga isip din naman po itong mga senador kahit papano eh. Hindi po yan basta susunod. Nakakahiya po kasi na sila ay sumunod lang dito sa mga congressman. Mahalata mo talaga sila. Mahalata mo na takot sila. Ibig sabihin si Marcoleta tumakbo sa tumakbo kay Velarde. Hindi ko maintindihan. Huwag niyo po lituin ang sarili niyo. Ang alam ko po, iba po yung buhay, hindi naman po buhay si Mike Velarde. Wala po ako sinasabing Mike Velarde po siya. Ang sinasabi ko, INC siya. Huwag niyo po lituin, huwag niyo po lituin ang sarili niyo. Iba po yung INC sa kay Mike Velarde, El Shaddai. Magkaiba po yun. Huwag po kayo malituhan. Okay. Buhay tsaka sagip, magkaiba rin po. Okay na ba? Okay. Dito na po tayo. Focus na tayo. Kay Jinggoy po. Alam niyo mga senador po yan eh. No? Binoto po yan ng buong nga sa inyo. Eto, consistent tayo dito. Di ba? Hindi po tayo yung tinitignan ka namin na ano ka ba? Ang tingin natin, kung ikaw pro Duterte at anti-Marcos, okay ka. Kung pumapanig ka po, sumusuporta ka per issue, di per issue lang tayo magkakampi. Sa issue po ng ayaw nilang tapyasan, tututulan ba natin si Jinggoy? Siyempre, mas gusto natin na hindi tutulan, mas gusto natin na, di po ba? Ang point ko po dito, sa issue lang po na to, no? Maraming salamat sa mga katulad ni Jinggoy Estrada at saka nito ni Joel Villanueva kasi nagiging kakampi natin sila dito po sa particular issue. Ang katwiran nga nila, anong klase na yung OBP? Basahin po natin bakit po nila sinusuportahan, no? Okay. Sabi po ni si Jinggoy po, ay Senate pro tempore. Pangatlo po yan sa pinakamataas, di ba? Pinakamakapangyarihan na senador. Una, siyempre, hindi, sa kumbaga, Senate President, tapos supposedly Senate pro tempore si Jinggoy. Tapos majority floor leader. Yan, si Tol. Talo ka na, Tol. Okay, sabi po ni Jinggoy, how can her office function if you slash her budget? I will try to restore the budget. Remember, she is the second highest official in the country. She deserves some respect and dignity. Yun po yun eh. Yun po yung nakalimutan, no? Yan po yung nakalimutan ng Kongreso, ng House of Representatives, no? Yung respect na dapat ibigay sa second highest. Second highest po. No, ulitin lang natin. How can her office function if you slash? Thank you very much muna kay Romar Salvador na nagbigay ng 199 pounds. If you slash her budget, I will try to restore the budget. Remember, she is the second highest official in the country. Makinig kayo, taga-HR. She deserves some respect and dignity. Yan po yung gusto nyong tanggalin eh. Nasanay po kasi kayo sa kaimbestigan ninyo na contempt, no? Sinanay nyo yung sarili nyo. Marami dyan sa mga mahilig mag-contempt, hindi naman mga abogado. Dapat pinanunood nyo kung gaano katyaga sila Miriam Santiago. Nung panahon na sila Miriam Santiago ay senador, alam nyo po ang ginagawa nila? Yung gusto nyo pong palabasin. Ang gusto ng mga congressman sa kanilang mga pagtatanong, palabasin na nagsisinungaling. Pero hindi po, pinalalabas nyo po na siga kayo eh.
Ang lumalabas po, sinisiga ninyo yung mga ano nyo, mga bisita. Tandaan nyo po, hindi sila suspect, bisita. Resource speaker. Alam niyo ibig sabihin na resource speaker? Resource speaker, makikinig kayo sa kanila. Okay, kaya nga hearing. Balik tayo. Si Miriam, ma-interject ko lang ng konti. Pinapalabas po kung paano si Miriam. Sinasabi ni Napoles, I invoke my rights. Hinahayaan lang po ni Miriam. You invoke your rights. Okay, tuloy. Tanong uli si Miriam. Sagot uli ni Napoles, I invoke my rights. Tanong uli si Miriam. Sagot uli si Napoles, I invoke my rights. Sa tingin nyo ba, kaya bang gawin yan? Kaya bang gawin yan ng isang ng mga congressman ngayon? Sumasagot nga yung mga resource person nyo eh. Sumasagot eh. Hindi ko gusto yung sagot mo. Siya na nagsasabi na nagsisinungaling. Si Miriam, tsaka yung matatalinong mga senador, noong araw, no? Tatanungin ka ng tatanungin. Nakailang invoke ng rights against self-incrimination. Biglang sabihin ni Miriam, yung relasyon nyo lang, ang isasagot mo pa rin ay invoke my rights against self-incrimination. Pinapakita mo lang na hindi mo kayang sagutin. Kung hindi mo kaya sagutin, pinapakita mo na ikaw ay nagsisinungaling. Ganun po magpakita ng nagsisinungaling yung tao. Hindi yung dito, pwede po sabihin ni Cassandra Ong, pwede po, hindi po ako sumagot. Bakit hindi ka sasagot? Contempt! Patay na. Di po, yun yung difference. Sila Miriam matyaga. You invoke. Pag invoke ka lang ng invoke, ganito mga tono nila Miriam, pag invoke ka lang ng invoke, makikita ng mamamayan na nagsisinungaling ka. Pero hindi niya sinasabi nagsisinungaling. Nakukuha niyo yung ibig sabihin? Yung mga walang kakayahang magtanong, ganito sila magtanong. Bakit hindi ka magsasalta? Yes or no lang. Si Vice President nga nagtatanong. No? Ano yung sagot ni si Abante nagtanong. Yes or no lang. Madam Vice President, yes or no lang. Masyado mo kami hindi. Diba? Wala kayong karapatan na magtanong kung pikon kayo. Ganda ng sagot eh. Alam niyo yung meaning ng sinasagot niya, no? Sinabmit ko na lahat, bahala na kayo kung kakaltasan nyo. Ang tatapang, kinaltasan. Kinaltasan nyo Sino ba yan ang altas na yan? Si Ko tsaka si Kimbo. Biglang naglabasan ngayon. Akala nyo kasi sa mga Duterte, bobo eh. Hindi po. No? Ini-issue nyo si BP Sara sa wala naman. Tanong, sinabi ba ng COA na binulsa ni BP Sara? Hindi. Wala pong sinabing ganun. Ang confidential fund na pinoproblema nilang ginastos ng 11 days, ang sinabi lang ng COA, paliwanag nyo, bakit niyang pinang-reward, bakit nyo yung mga dapat reward lang, dapat ganito lang, bakit nyo pinambili ng computer? Binili pala. Hindi pala ganun kaya kinakailangan lang nila magpaliwanag within 90 days. 90 days pa ba dong? Oo, 90 days pa. Bakit nagpuputak na ng mga congressman? May issue sila kay BP Sara. Wala silang may issue. Kasi wala namang corruption eh. Wala namang plunder eh. Wala namang nagbibintang kay BP Sara na binulsa niya. Ano yung sinasabi ng mga opisina-opisina? Umupa na opisina eh. Issue sa kanila.
Bakit issue? Umupa ng opisina issue na sa kanila. Issue ba yung umupa? Sa kanila. Tumulong ba si BP Sara? Tumulong. Nakatulong ba si BP Sara? Nakatulong. Sabi ba ng COA, mali yung ginawang pagtulong? Hindi po. Tinanong nila yung COA, kasama ba? 180 days daw. O, kita nyo? 180 days pa pala. Ako pa pala nagkaltas. Balik tayo. Correction. Correction accepted. 180 days. Balik tayo. Meron po bang overpricing? Doon po sa pag-upa ng opisina. Sabi po ng congressman, baka may overpricing. Bakit daw baka may overpricing? Kasi daw si Lenny, eto lang yung upa. Si BP Sara, ang laki ng upa. 12 yung kay BP Sara, kay Lenny isa lang. Ganun ba yun? 12. Kahit hindi kayo magaling sa math, katulad ni Badong, ano ang mas malaking upa? Sa isang opisina o sa 12? 12. Kasi 12 yun. Tama. May overpricing ba? Sabi ng COA. Wala. Pero sabi ni Franz Pumaren, mura daw yung upa ni Lenny. Pag mura ba yung upa ni Lenny, meron ng overpricing? Wala. Ano yung sinasabi? Kaya nga sabi nung isa, baka lang. Baka lang pala. Baka lang pala. Baka may overpricing. Kaya ngayon, ang tanong, nakatulong ba si BP Sara? Opo. Tinanong ng isang congressman yung COA. Kasama ba sa trabaho ng BP Sara yung social services? Opo. Binasahan siya ng COA. Kasama sa trabaho. Kahit may DSWD na kasama sa trabaho? Opo. Basa uli yung COA. Kasama pala sa trabaho. Paano tong script namin? May nagtanong na ng una, sinundan pa ni Manuel, hindi nakikinig si Manuel. Paano? Habang nagpapahinga, habang sila busy, nagtitiktok si Manuel. Kaya hindi niya narinig. Kaya nung siya nagtanong, tinanong niya uli, kasama po ba na Kasama po ba na nagtitiktok si Raul? Dapat po bang mag-TikTok si Raul? Trabaho po ng Vice President ang magbigay ng social service. Pero si BP Lenny naman, nagbibigay naman ng social service na isa lang ang opisina. Dapat isa lang din. Alam niyo po, no? Kaya nila inislasyan. Tama si Jinggoy. Alam nyo, hindi po ako maka-Jinggoy. Itong mga mali po ba yung sinasabi ni Jinggoy? Masakit po bang sabihin ni Jinggoy na pag tinanggalan mo yan ng budget, hindi na magpa-function ng maayos yung OVP? Yun po ang gusto nila. Sino ba ako? Eto ako kay. Yan, sino ako? Ayan ako. Para habang buhay mo na ako hindi makilala. Sino daw ba ako? Ayaw mo palang makinig labas agad. Okay. Ang point lang mga kapatid, kaya nyo naman inslasan dahil ayaw nyo talaga. No, ayaw ninyong mag-function ng matino, ayaw ninyong magbigay ng tulong. No? Nagbibigay ng tulong Trabaho ba ng Vice President ang magbigay ng tulong? Sinabi ng COA, trabaho pala, pahiya tayo doon. Bakit sa script natin dapat hindi niya trabaho? Mali tayo, pero tahimik na lang tayo. Kaltasan pa rin natin. Kinaltasan nyo pa rin. Kahit trabaho ng Vice President, yung mamigay ng tulong sa tao, kinaltasan nyo pa rin. Bakit? Ayaw ninyong makatulong ang tao. Pag sumunod tong Senado, kami mismo magre-raise ng budget ni BP Sara. Kada sweldo namin, magbibigay kami ng portion
para mapunan namin ng doble yung 2.4 billion. Sino ka ba? Sino daw ako eh? Ayoko magpakilala sa'yo. Bernadette, thank you very much. 10 Australian dollars. Okay. Punta tayo kay Jinggoy. Tuloy pa natin. Ayon pa kay Jinggoy, there's nothing wrong with the minority scrutinizing the budget of the top two leaders as long as they can justify it. If they cannot justify it, we have to intervene. Ayan. So expected na niya yung minority ng mga senador ay bubusisiin. Sino po yung minority? Ang minority floor leader po si Kokok Pimentel eh. Sabi ni Kokok, karapat dapat lang na magkaroon ng budget ang Vice President para siya mag-function. Ito ang sinabi ni Kokok para siya mag-function bilang pangalawa sa pinakamataas at may kakayahang humalili just in case anong mangyari sa presidente. Yun po ang trabaho eh. Bakit mo tatanggalan ng budget? O yun po ang leader. Pero syempre, hindi susundin niya na Risa Ontiveros. Bubusisiin niya ni Risa Ontiveros. Sabi ni Jinggoy, kahit busisiin mo yan, Risa, karapatan mo yan. Pero pag hindi mo na-justify, tatablahin ka pa rin namin. Thank you very much dito kay Bautista Evelyn na nagbigay sa atin ng 490 Hong Kong dollars. Ayan. Alam mo, Roberto Nalos, kanino ako makikinig sa'yo? Huwag ako maniwala kay Jinggoy, sa'yo ako makikinig. Ibig mo sabihin si Jinggoy, alam nyo, gawin yung perperaso, no? Hindi po natin sila ini-endorse sa kahit anong kandidato. Ang sinasabi ni Jinggoy, gusto niyang hindi tapyasan ang budget ng Vice President. Pag po bang ayaw niyang tapyasan, magagalit ka pa rin? Hindi ka na tao niyan. Alam mo yun, dapat magpasalamat ka. Kasi yung tatlo po nating senador, tsak ayaw nilang bawasan yung... atin yun eh. Atin yun si Bato, si Go, tsaka si Robin Hood Padilla. Ang kailangan po natin para hindi makaltasan yung budget ni OBP ay iba pang senador bukod sa tatlo. Kasi tatlo lang yung atin eh. Hindi po ba? Hindi ko naman sinabi suportahan natin si Jinggoy. Natutuwa tayo na kahit hindi natin kapartido, no? Nakikita yung kamalian ng ginawa. Hindi naman po tayo yung, ganun tayo kasutil. Si Jinggoy nagsalta niya, di ako makikinig dyan. Di wag ka makinig, pero wag mo kami idamay. Magpasalamat ka kung nakakatulong. Putya, wala ka nang pinag-iba rito kay BBM. Natulungan na lahat, hindi pa nagpasalamat. Okay. Si naman po. Tuloy natin. Kung binabanatan, banatan mo. Kung nakakagawa ng maganda, tulungan mo. Ay, pasalamatan mo pala. Okay, tuloy natin sinabi ni Jinggoy. On the Senate side, the final version budget will depend on the decision of the plenary. And if the Senate version does not match that of House, it will be resolved by vote in BICAM. Diyan ang dapat bantayan kasi sa BICAM, diyan po nagpapakitang gilas si Ko at si Romualdez. Pag hindi nyo binantayan mga senador. Ito naman po ang sinabi ni Joel Villanueva, no? I respect the decision of the House, but in my own personal point of view as senator, I cannot stomach. Hindi ko kayang sikmurain to slash the OBP's budget by more than half. It may not be the part of law, it may not be part of rules of both houses, but we always submit to the traditions of our institutions.
Ito po yung gusto nilang tanggalin, yung mabubuting tradisyon, no? Okay. Tapos ito po, meron po ditong sinasabi, meron akong binanatan dito no. Sabi, may picture si ano, nasa na ba 'yun? Ito. Kaya naman daw sinusuportahan ni Joel Villanueva yung budget dahil in-endorse daw po ni Tatay Digong si Joel Villanueva noong 2022.